WHO. Mula $500 million, nakatawad sa naging $39 million. Sinong tatanggi nun? At ayon nga kay Trump, America First, panahon naman na siguro talaga, nagastusan nila at pagtuunan nila ng pansin yung mga problema nila sa loob ng bansa nila. At hindi yung parang pinakailaman na nila lahat at yung sarili nilang bansa, hindi. Panahon na, ika nga ni Pangulong Trump, to start looking inwards before they go and start looking outwards. Is there a need para makipag-communicate ang DFA sa counterpart nila? I think we already are doing that. I think our ambassador is an able ambassador in the person of Ambassador Babes Romualdez. And I think, in fact, he has already obtained an audience with President Trump. I've seen pictures of our ambassador with the president-elect, even before he was sworn into office. He is doing his job, I believe, and we await, hopefully, positive results from his endeavors. Sir, are there pending bills that you believe require urgent attention or? Well, may sinertify si Pangulong Marcos na BARM election postponement. Kinlose na yung interpellation kahapon at inaasahan namin na yan ay maaprubahan ng second reading ngayon para ma-third reading namin next week na hindi na ginagamit yung certification. Pero kung kinakailangan, gagamitin namin yung certification at nakausap ko na rin si Senate Minority Leader Pimentel. Kinikilala naman niya na urgent talaga ito dahil kailangan pagpasahan one way or the other. Kung ipopostpone nga ba yung BARM election so hindi bago kami mag-adjourn. Dahil pag mag-adjourn kami, wala nang sapat na oras para ito'y i-reset pa. Kung yan nga ang pasya ng mayoriya, pag-resume namin sa May 20. Tapos na election. So 3 months, not 1 year. Sa ngayon, may amendment yata na gagawing 5 buwan yung postponement. Hindi pa rin 1 taon. 3 buwan, hindi 1 buwan. At ang pangunahing rason, ayon na rin sa security officials natin, ay para hindi masyadong manipis yung pagkakalatag ng security forces natin kung isasabayan sa panahon ng regular elections. Mas gusto nila, makafocus sila at hindi daw ang panahon na kinakailangan nila para mag-refocus ng security forces dun sa BARM area. Pangalawa, para mabigyan din ng sapat na panahon ng BTA kung sakasakali, kung pagpapasahan nila, na i-reallocate yung 7 seats na dapat nasa Sulu na nawala bungsod ng Supreme Court decision. Dahil kung i-reallocate yon, meron silang proseso ang kailangan pagdaanan sa Bangsamoro Transition Authority, may publication pa yon, tapos kailangan mag-adjust na naman ng balota at period of filing ng COMELEC dahil hindi sila nagpa-file ng kandidato kung sakasakali sa 7 seats sa Sulu. So, binibigyan lang ng sapat na allowance at leeway. Kesa naman bumalik na naman sila sa Kongreso at humiling ng dagdag na 2 buwan o 1 buwan pang